Okay, dumako na po tayo dito kay Antonio Trillanes sa bagong update po at bagong expose tungkol po ito kay Bongo at tungkol sa Ombudsman. Sa Senado, ikaw yung kanilang pangunahing testigo. Ayos. Baka naman nagkaayos na kayo. Baka nakatanggap po kayo ng maleta ni Sara. Oo, sana all. Sana all. Oo. Pero bakit gagawin ni testigo? Anong meron? Yun ba yung sinabi nila? Or parang kinukol lang nila yung Siguro, baka ulap-laba. Baka reverse yung psychology. lamang ng isip ni Vice President ikaw lagi sa pagtulog at sa paggising. Gusto nilang ma-exercise sa kanilang kamalayan. Na-obsess. Kaya inuna ka na. Ganun ang obsession eh. Alam mo yun? Century is living rent-free in their heads. Yes. Oo. Yun. Parang kay Kwan din. Kay Alan Peter. Oo. So pag-uusapan po natin yung upcoming impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano pong mga paghahanda ang ginagawa nila? Actually, yung mga lawyers, ano na sila, no? Nagre-rehearse na yan sila para nga for the trial itself. Pero ako kasi, meron pa rin akong pakiramdam na may gagawin pa silang mga interventions para susubukan nilang hindi matuloy yung trial. Mhm. Kaya ano lang yan, these are destabilization moves. Reports. Sen, ano pakiramdam mo? Dahil karamihan sa mga sinasabi mo dati na para kang voice in the wilderness, Mhm. no? The boy who cried wolf. Mhm. Ay ngayon nakakatotoo na. Yung mga bank accounts, Mhm. no? Yung ICC. Yeah. ICC, yung kay Deputy Ombudsman Karandang, Mhm. no? So marami yan nangyayari na ngayon, no? Anong pakiramdam mo? Validated ka ba? Masaya ka ba? Malungkot ka na yung mga prediction mo nagkatotoo? Yun ang problema sa mga doomsayers eh. Pag nagkatotoo yung kanilang mga Yeah, prediction. Oo. Oo. Right. Oo. Well, personally, siyempre, you feel good na marami nang nakakakita ng mga dati natin sinasabi. Pero we're still in the moment. Eh. Dito pa tayo sa bakbakan. Kaya it's too early to celebrate. Kailangan lang matapos natin yung digmaan bago tayo makahinga-hinga ng konti. So anong tingin mo, Sen? Katulad ng sinabi ni Winston Churchill, is this the end of the beginning or the beginning of the end? I think it's it's the beginning of the end Mhm. ng Duterte Duterte era, no? Mhm. Kasi ano pa rin yan eh. Pagka hindi ito natuldukan with finality, pwedeng mag-resurrect yan eh. Mhm. At kaya sana ma-follow through natin. Mhm. Resurrect na parang zombie. Nangangamoy na, pero nangangagat pa rin. Oo. Kasi mga bata pa eh. Mga bata pa sila eh. They prey on the brains though. Yung mga supporters, ayaw ka na mag-tell. Naubos ka yung brains ko. Nakakabahan natin. Hindi ko alam kasi. So people are saying, especially the Duterte supporters, sabi nila na itong impeachment trial daw na pine-prepare, this whole impeachment case ay para daw, ay dahil takot na takot daw ang mga tao na mapapanagot sila pag si VP Sara ang naging presidente. At takot na takot daw dahil sa 2028, si Sara daw malamang ang manalo Mhm. sa eleksyon. I think yan eh. Dalawang puntos yan. Mhm. Una, yung accountability. Mhm. Dito kasi yung sistema natin, regardless kung popular ka o hindi ka popular, pagka meron kang ginawang krimen, mananagot ka. Mhm. So kaya yan may mga mekanismo. Ina-avail lang natin yung mekanismo na yun. Hindi naman pwedeng natuklasan yung mga milyon, bilyon na ninakaw tapos common sasabihin, politika yan, hindi na natin gagamitin. Hindi, kailangan natin gamitin yung accountability mechanism na yun, which is through impeachment. Doon naman sa kabilang punto, tama, no? Talagang nakakatakot yung Sara Duterte presidency. Mhm. But for an entirely different reason. Sila, sabi nila dahil natatakot dahil babalikan kami o kung sino man. Mhm. Ako natatakot in the sense na gigibain niya Mhm. yung ating demokrasya. Tama. Kaya at maraming papatayin itong mga taong to kasi mga violenteng pamilya. Mhm. Unprecedented ito eh. Ngayon ka lang nakasuhan. Isang Pilipino at isang Asyano sa International Criminal Court for Right. crimes against humanity. Wow, At ang galing. isa sa mga nanguna niyan. Proud ka? Magaling talaga si Sentry. Si Sentry ang ano yan. Si Sentry ang pinaka nagtrabaho ng pinakamatyaga dito. No? Biro nyo mga kababayan, no? Isipin nyo. Lahat ng mga Duterte, putik, nahaharap ngayon. Si Digong sa ICC. Si Sara sa impeachment. Si Baste sa ethics.
Di ba mga kababayan? First ever yan. First ever. Ganong kasama ang mga Duterte. Oo, syempre. At isa sa mga nanguna niyan, Ano? tahimik, na sinubaybayan at saka Right. nagsampa ng mga communication sa ICC, si Senator Trillanes. Mhm. Pero minsan, Senator, ang mga banat nila ay, sa mga katulad nyo, ay, bakit ito lamang si Sara ang inyong binabanatan? Paano yung mga ibang mga magnanakaw? Exactly. Ibang mga mamamatay tao? Mhm. Ibang mga plunderers? No? Ang sagot ko po dyan, dahil sabi ko nga natapos ang termino ko 2018. Habang senador ako, I had access to information, mga dokumento. Kaya pagka meron akong allegation, talagang kaya ko tindigan ng mga kaso kasi kompleto ebidensya. Pero nung natapos na yung aking termino, wala na akong access dun sa mga dokumento na yun. Kaya itong mga bagong flood control issues na ito, hindi na ako privy dito. But I'm not stopping anybody from pursuing those investigations. In fact, sinusuportahan natin yan kasi similar advocacy. Ganun lang po naman yung explanation ko. May masters po kayo in accountability, major in Duterte. Ano ba narinig ko na? Correct. Oh. Hindi major, ha? Oo nga Hindi pala, I major. forgot. Tayo pa lang eh. Oo, kasi Bachelor of Arts lang tayo eh. Kasi talagang parang yung mga tao, okay, nakafocus kay Duterte. Pero I really think na yung mga, may mga bagay talaga na binibigyan ng focus, ano. Mm. Kasi pag, when you have your eyes on everything, wala kang focus. So, Siguro si Sentry naniniwala kay Clint Eastwood. Mhm. Sabi kasi ni Clint Eastwood, a man has got to know his limitations. Right. At syempre, hindi mo naman kayang labanan lahat. Mhm. Yeah. So, Exactly. mag-focus ka kung sino ba yung pinakamalaki na Exactly. halima. Kung baka sa amin mga bata kami sa Rumble, tapos konti lang kayo, marami sila, ang uunahin mo yung leader. Oo. No? Mhm. Akala ko yung mga bayat, mga maliliit. Yung Yung tamang mga pinuno, leader talaga. pag pinapagsak mo yung pinuno, takbuhan Yeah. yung iba dyan, pwede mo nakabulin later. So, ito naman yung ano ko, ang punto ko naman doon. Kasi itong Duterte family, Mhm. hindi sila basta-bastang mga political ano ba to? Mhm. Demons or evil na yung usual na politiko na pagka ano na okay na yan, wala na yan. Ito hindi. Mhm. Kasi nag ano sila kumbaga nagkalat sila ng virus sa Right. lipunan sa mga institution. Kaya kung i-excise mo ito, talagang malawak eh. Mhm. Kaya kailangan yung kumbaga eye on the ball ka rito. Hindi mo pwedeng bitawan lang ito parang half ano lang yung parang o half baked or hindi ka full time dito sa endeavor na to. Dahil talagang mabilis sila, they can bounce back easily. Sabi nga ni Senator, no, hindi lang ito isang crime. Yes. Hindi lang to crimes against humanity Mhm. na sobrang tindi, the first Asians para makasuhan. Kundi nito, plunder. Huwag natin Yes. kalimutan. Pandemic, Mhm. ninanakawan ng kaban ng bayan. Mhm. No? Alam natin magnanakaw ang mga maraming politiko pero during a pandemic, Yes. no, Parmali, etc., vaccine, Mhm. no, mga gamot. Mhm. At ikatlo, first time since World War II, ini-invade tayo ng isang superpower sa ating Yeah. teritoryo. Exactly. Tapos meron tayong mga leader ng mga traidor, Mhm. mga senador, Mhm. mga Pero mo, doon nga eh, ano mo, kung bobo ka, hindi mo maunawaan. Pero kung matalino ka, pandemic, nagkalat ang build. Tangina. Pandemic, sino gagawa po? Para makakuha po si pulong ng 51 billion, nagkalat ang, build, flood control. saksiyan, mga Manchurian candidates, so Right. tatlong mahalagang kriminal, Mhm. isang pamilya, no, isang grupo. At may mga sanga-sanga pa yan underneath. Yung sinasabi ni Sec Ronald ng mga senador, tignan mo kung sinong naglagay niyan dyan. Right. Is also the Duterte family. Exactly. Tapos meron pa itong mga yung mga Chinese nationals na binigyan ng ng mga birth certificates na Yes. ginawang Pilipino. Libo-libo yan, Oo, Exactly. daang libo, Mm. umabot. Ano yan? Kanila ring sindikato yan. Kasama na dyan yung pastillas scam nun, di ba? Mm. Oo. Alice yes. Go. Oo. Oo. Ikaw nga, Yabli, hindi ko sigurado dahil itsura mo. Joke. Hindi tayo racist, hindi tayo racist. Lalaban-laban sa West Bisaya, Philippines. Bisaya, Bisaya si Oo. Actually, nakakatanggap ako ng Pero yung ganung baba niya comments. medyo foreign. Huwag mo nga inaano si Ivy. Sa kamukha eh. no? Oo. May mga comments nga ako natatanggap na wala daw akong karapatang ipaglaban ng West Philippine Sea kasi mukha daw ako incheck. Mga walang kwentang comments. Oo, Sen, kasama yan doon sa convoy, sa West Oo. Philippine Sea. Yeah. Sumakay ng jet ski rin yan, ha? Wala, hindi, Oo. patong lang. Oo. Sayang gasolina eh. Oo, dahil si Digong, dati pa nag-jet ski, wala namang napaandar. Right. Buti ka pa, at least nakasakay ka sa jet ski. Oo, Sa hindi Pag-asa naman at sa siya Decay. Pero Sentry, let's say na-impeach natin or na-convict si VP Sara. May papalit naman sa Rage Coalition, parang piniprepare nila si Baste. Plan B. Baste. Yeah. Oo. Si Barbie, Yeah. Baste. Yun daw ang i-feel nila as an alternative. But I think yun na muna, no? Kumbaga we will deal with these things as they come. So ito muna yung nasa harap natin. Mhm. So let's deal with the monster in front of us, ika nga. Then kung sino man yung susunod, then we should adjust and adapt kung ano yung magiging But politically, I think hindi sila refined yung mga anak politically. Ano yan parang hinog sa pilit, di ba? Kasi si Digong, kahit, Nakiburo. ilang dekada siya sa Davao, nung nalagay siya sa national, hindi pa nga refined Pero itong mga ito, pinili talaga. Pagka pumasok na ng medyo hustong edad, sige, sapak na agad. Tapos doon sila sa kingdom nila na hindi sila ganong nasasubject sa scrutiny. Kaya pagdating sa national, hindi sila
magaling, no? Mag-articulate ng ideas nila. Kaya sana naman, that should matter. Kung ipalit itong si Baste, hindi ganun ang impact niyan compared kay Digong. Actually, kinokopya niya na nga si Rodrigo Duterte eh. Dati kasi, siya magsalita, konyo-konyo and soft. Pero recently, yung mga press releases niya, Gayang-gaya. gayang-gaya. Gaya na niya. By Ibang-iba. design. Oo. So, At yung mga followers niya, sinasabi, ito ang Digong 2.0, hindi si Sara. Pero walang sense of humor eh. no. Di ba? Kaya yung Sangano side, kuhang-kuha. Pero Hindi, tsaka wala po talaga, sabi ko nga ilang beses, walang magandang relasyon. Wala akong magandang relasyon si Sara. Si Sara, si Pulong, si Baste, Kev Digong. Ginagamit lang nila yan. Si Kitty ang favorite. Aray ko. so, nagasgas na kasi yun eh. Wala nang novelty. When Digong came out for the first time sa national scene, Novelty. novelty, Yeah. parang uy, okay yan ah. Pero, iba to. Nagasgas na yun eh. Tapos Yes. nakita ng mga kababayan natin na yung violence na yan in their language nagtatranslate sa policies. Kaya yun. At nakasama ng gusto sa ating mga institusyon, sa ating bansa. Imagine siguro yun ang elephant in the room. Imagine mo, nung height ni Digong, 93% ang kanyang approval rating. Ibig sabihin, ngayon lang uli nakakagising yung mga tao dyan sa bangungot na yan. Na mismo sila naniwala. Di ba? Mismo sila. Kaya nga sabi ko kanina, parang boys in the wilderness si Senator Trillanes. No? Kakaunti lang kami nun. Yeah. And kaya nga kailangan to sustain kasi nakita natin yung kung gaano kalawak yung naapektuhan nila. And isa dyan, palagay ko yung sa social media, no? Part na yun, yung sa Facebook, di ba, yung fake news phenomenon, dito rin nagsimula sa Pilipinas. At na-master nila yon. Kaya nga yung mga Duterte supporters, hanggang ngayon, yung kanilang algorithm, yung pumapasok, yung propaganda pa rin ng mga Duterte, kaya mahirap mamulat. Kaya nga si Alan Peter doon ang focus niya, online selling. No? Bumili ka ba ng mga produkto niya? Ang papangit ng produkto niya. Mabubudol ka talaga ro. Pag bumili ka doon, mabubudol ka talaga. Oo, ikaw pa naman, religious ka. Humuhugot yung scriptures, di ba? Ay, hindi ako religious na. Well, pag-usapan po natin yung maleta ng mga 18 na uploks. Nakatanggap daw po kayo. Alam mo, ito na nga, no? 18 na upload. Kasi bawat labas sila, bagong version. Bawat labas, bagong version. So, every time, sabi ko nga, we will be filing cases against them. Kasi tinitingnan ko anong objective nila, bakit nila kailangan ipasok yung ICC. Kasi mukhang... Tama, pinasok lang kasi po yung mga ICC para mawala po yung tiwala. Obvious na obvious eh. Para mawala po yung tiwala sa ng mga Pilipino. Pero sa totoo po, wala po. ICC, sandaan nyo po kung nagpapabayad po ang ICC, di dapat nakalaya si Digong. Ang daming pera ng mga Duterte. Aray ko. Gamitin ito sa trial ni Digong sa Taguig. Kaya questionin nung defense lawyer, sasabihin na dapat i-dismiss to kasi compromise siyang mga testigo na yan, lahat yan. Kasi sabi nung 18 bodyguards, binayaran daw yan. I think they will assert that at some point. Yun ang kutob ko rito. Kaya palaging ginagano. And also, binibenta nila sa domestic market nila dito sa supporters nila dito na yung ICC na yan, wala naman yan kung hindi binayaran. Parang gano'n. May maniniwala talaga sa supporters niya if they keep on repeating that lie. Pero ito, Sentry, latest lang ito sa mga bati ko sa iyo. Halimbawa, nung tumatakbo ka bilang mayor ng Caloocan, may lumabas na balita na pinangatawanan mo rin na may nagpapabot sa iyo ng bayad para ikaw ay umatras. Diba? Tapos, nung nagsampa ka ng kaso laban sa isang senador, ng plunder, mali yata yan, sa ombudsman, meron ka rin nabanggit na may lumapit sa iyo, nag-offer ng blank check para makipag-ayos. No? Tapos ngayon naman, ay dinitikit ka sa mga maleta. No? So, parang may doctorate ka na rin sa ganito. No? And even earlier, inakusahan din akong binenta ko yung Scarborough. Yes, actually. Marami na. Meron din akong foreign bank accounts na eventually inamin mismo, inimbento. Pati nga daw kubierto sa Opod ininakabutan. Kung talagang kailangan nilang ganunin, sirain yung messenger para hoping maapektuhan yung message. Kaya nga, kailangan ito, sinasalubong, hindi to pwedeng isang tabi lang. Actually, we've seen the pattern. Maglalabas ng kung ano-anong kasinungalingan at kahit na mapatunayan na mali, walang katotohanan, wala, pinaninindigan pa rin nila. Oo. Parang walang accountability. Hindi nyo man lang singilin yung iniidolo nyo, ba't siya nagsinungaling? Kasi yun, open admission yun. Pero pagka kasi umabot ka na sa level ng cult followership, hindi na yan ginogloss over mo yan. Pinangahawakan mo pa rin yung mga gusto mong panghawakan. Kasi nga, sinasamba mo na sila. Parang gano'n. In all transparency, guilty ako niyan. Yung una kong biyahe sa abroad, nakita ko yung kubiertos, medyo solid Kumpara doon sa mga kubiertos ko, maninipis Kaya medyo pinulsa ko ng konti. Parang lalo na natang krimen doon. Wala ba? Pero nasubukan mo ba yung mga kubiertos sa aeroplano? Mga kapal, di ba? Parang hindi ko naman fetish yan. Nakakalo. Sa akin pa yun. Pag hiningi nila, sasoli ko. Guard mo kay ano malat. Ayun. On a personal note naman, Sentry, dahil
masyado ka naging iconic Yes. dito sa mga defining moments ng ating recent history. Wala ka bang balak na gamitin yung value-added na yan para sa mga iyong political ambitions? Meron ka bang political ambitions to start with? Ang ano ko nga, no, kumbaga I have considered the fact na parang hanggang dito na lang ako. Parang if I'm going to be influential, I will try to use that influence to throw support sa deserving candidates. Not being a candidate myself kasi nga, marami kong limitations as a candidate. Yung funding, isa na yan. Tapos, pagkakandidato ka, restrained ka. Hindi ka gaya pag ganito, ayan, si Sec Ronald, fire away ka lang. Wala kang, kailangan iintindihin na baka ma-offend ito, gano'n. So, I think, I'm more effective this way. Yun. Bakit naman hanggang dito ka na lang, Sentry? Hindi, Sentry, tumakbo ka dapat. Tumakbo ka, kailangan kayo sa Senado. No? Sa Senado, kailangan. Aray ko. Mas matanda ka lang sa akin ng 2 taon. No? Kahit wala na po kayo. Medyo you have your whole life ahead of you, di ba? Parang sinasabi mo na rin sa akin, tigil na ako. Pareha lang naman tayong suicide bomber. Zero-sum game. At napaisip tuloy ako. Pero Sentry, kahit wala ka na sa political scene, how do you want people to remember you? How do you want people to remember Senator Sonny Trillanes IV? Personally kasi, ang pananaw ko dyan, if you're doing things just to be remembered, then you're falling into that vanity trap. Kaya dapat walang ganong consideration. Gawin mo lang yung kailangan mong gawin. So, yun siguro, di ba? Later on, bahala na yung mga historians to write about that. Hindi mo pinaplano. Hindi mo pinaplano. Naalala ko yung kantang alam ko, yung Let me love and not be requited. Let me okay. serve and not be rewarded. Kanta Oo nun. nga, generosity. Pang ano yata yun. It's a Magaling talaga to si Lovely, no? Galing talaga to eh. Religious, Oh yes, it's a religious song. Pero parang, nakikita ko siya sa person before. Ang naalala ko kasi si Al Pacino sa The Devil's Advocate, sabi niya, vanity, my favorite sin. Oh. Yan. So- Kaya makikita mo yung mga nagpapanggap ng mga leader ng Senado, di ba? Very vain. No? Talagang sila yung sentro ng mundo. Tapos nag-i-invoke ng scriptures, no? Ginagamit yung salita ng Panginoon. Right. Yan yung mga false prophets. Yan yung mga Si Cayetano, buti ka. Dapat ang kanta ni Sentry, ano ba magandang kanta ni Sentry? Eraserhead. Magdadrive ako hanggang ICC. Aray ko. Isasama ko ang digong ko. Aray ko. Kahit na wala siyang dalang aso. Tutal naman siya ay mukhang demonyo. Aray ko. Magdadrive ako sama si Bato. Aray ko. Magdadrive ako sama si Bongo. Aray ko. Yan. Di ba? Yan ang maganda pong kanta ni Trillanes. kalyado ni Satanas. O nga pala, Sentry, dito sa latest drama sa Senado, tinawag kang sheriff dahil may dala ka raw na warrant of arrest. No? Para kang vigilante raw. No? Yeah. Ano bang masasabi mo ron? No? Talaga ba sheriff ka? Yun na nga. Sino yan? Ano ba yan? Sige, salamat sa inyo. Abulin ko lang. Oh, warrant of arrest niyo po. Yung warrant. Yung warrant. Ano yun, uy? Ba't tumatakbo si Sentry? Putik, tumakbo si Sentry Ano? Yung mga nagpapanggap ng mga leader ng Senado, di ba? Very vain. Right. May dala sheriff. Salamat sa inyo. Abulin ko lang. Parang vigilante raw. No? Yeah. Ano bang masasabi mo ron? No? Talaga ba sheriff ka? Yun na nga. Sino yan? Ano ba yan? Sige, salamat sa inyo. Abulin ko lang. Warrant of arrest niyo. Aray ko. Teka, ayop talaga. Aray ko. Yung warrant. Ayan po yung ayan po yung kay Sentry. At madami po tayong natutunan. Sana Sentry, tumakbo ka. Di ba? Tumakbo ka sa mataas na posisyon dahil kailangan ka ng taong bayan, Sentry. Hindi yung pangit din yung gusto mo ng pagbabago. Kasi may kasabihan po alam mo yun, no? May kasabihan po kung gusto mo ng pagbabago, kailangan kabahagi ka ng pagbabago, di ba?
ang NC Sentry magiging parte ng pagbabago, lalong-lalo na kung nasa posisyon siya. Kasi importante, Sentry, na meron kang boses. 'Di ba? Bakit kasi yung nasa private ka, although may boses tayo, pero maganda, meron kang senador ka, may automatic kong boses ka para sa mga kababayan. Kaya sana, Sentry, mag-isip ka, tumakbo ka. Wag mo, hindi yung mag-marathon. Senador, no? Senador. Di ba, mga kababayan? Mga karayuma. Senador, pwede na, no? Aray ko. Senador. Di ba? O kaya, presidente, pwede. Presidente. Di ba, presidente. Oh. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Sinungaling ang katulad